Okay guys, theories of crime causation. So, it's all about the why people committing a crime. Maraming mga theory kung bakit ba ang mga tao ay pinipiling mag-commit ng crime even though sila ay mayaman, sila ay mahirap. So, the outcome of this is we will know differently kung ano ba yung mga theories na ito. So, let's begin. Classical theories of crime causation. It's all about the people committing a crime because of their free will. Free will meaning kagustuhan kasi nilang mag-commit ng crime, kaya sila gumagawa nito. Cesar Lombroso, sabi niya dito na kaya sila gumagawa ng mga crime dahil pili nila yon, choice nila yon. Okay? Ano-ano nga ba ang classical theory? Una dito ay yung rational choice theory. Ang sabi dito na kapag ang tao ay mas mabigat ang pain na mararanasan nila compared doon sa pleasure na marireceive nila, mas pipiliin nilang hindi mag-commit ng crime. The next one is routine activity theory. Meaning to say na kaya ang tao nagko-commit ng crime because there's an opportunity. Kasi kung wala namang opportunity, hindi nila gagawin yon. Pero dahil may nakita silang opportunity, kaya nila ginawa. Ito naman yung lifestyle theory, kaya ang tao nagiging biktima daw ng mga crime kasi exposed sila masyado because of their lifestyle. Tulad ng mga tao na mahilig magsusuot ng mga gold, ng mga alahas, or kung ano pa mga valuable items na masakit sa mata ng mga criminals. Dalawa ito, no? Yung isa kasi victim, yung isa offender. Kaya sila naging offender because of their lifestyle naman. Dahil gusto nila masustain yung lifestyle nila, yung mga marangyang pamumuhay, kaya sila nagko-commit ng crime. Dalawa yan na, victim and also the offender. The next one naman is on general deterrence and specific deterrence. Ang ibig sabihin ng general deterrence, meaning to say na ang theory ng general deterrence, kailangan bigyan natin ng punishment lahat na nagko-commit ng crime. That is the general deterrence. However, the specific deterrence, meaning to say, such specific activity or crimes or doings, kailangan natin bigyan ng certain punishment. Just like yung rape, yung robbery, yung mga arson, that is afflictive punishment. May specific na punishment na ibibigay sa kanila. The general deterrence, sabi doon, lahat ng crimes, merong punishment, pero hindi naka-specified. So, binibigyan ng specification, ng specific deterrence, para ma-distinguish na ganitong specific of crime, dapat ganito ang punishment. Lalo kung severe yung crime na nakumit nila. Tulad ng rape, di ba? Ang bigat ng punishment nila, just like the arson and the murder. Okay, next, victim precipitation theory. Meaning to say, kaya ang tao nagiging biktima because of their interaction with the offender. Tulad ng homicide, rape, assault, and robbery. Kaya sila nagiging biktima dahil nga maybe may kaaway sila, maybe dahil nakikipag-inuman sila kaya sila na rape, assault dahil nga syempre nakipagsuntukan sila. So with the interaction of the offender, without the interaction, kung ikaw ay nasa bahay lang or ikaw ay law-abiding citizen, hindi ka magiging biktima, hindi rin sila magiging offender dahil nga kayo ay walang interaction between each other. The next crime causation is the psychological theories of crime. Meaning to say, kaya ang mga tao nagiging violent or nagkukumit ng crime because of their mindset or sa kanilang pag-iisip. Magkakaiba kasi yan, no? May mga tao kasi na possible kaya sila nakakapag-commit ng crime dahil sila ay may problema sa pag-iisip, stress, depressed, or possible meron sila pinagdadaanan sa kanilang buhay kaya sila nakaka-commit ng crime. The next one is the psychodynamic theory and psychosexual theory. Meaning to say na ang tao habang lumalaki, nagbabago ang kanilang mga personality. 'Di ba? Meron tayong tinatawag na ego, id, and super ego. Yung ego kasi parang ito yung pride natin. And the id, ito naman yung pleasure natin, yung kagustuhan natin na gawin yung isang bagay. Kapag mataas ang id natin,
usually nakakapag-commit tayo ng crime kasi mas gusto natin yung pleasure, yung kagustuhan natin. Ito namang super ego, ito yung nag-neutralize sa id at saka yung ego natin. Hindi tayo magiging ma-pride because of the super ego. Ito yung nagbabalance sa atin. Please remember this Sigmund Freud. Siya yung nagganon ng major component sa ego, id, and super ego. Importante siya, lumalabas siya sa board exam, guys. Okay, take note of that. The next one naman is yung about the psychosexual stages of human development. Meaning to say, nung pinanganak tayo, meron talaga tayong love towards other people. But then, nagbabago ito habang tayo ay lumalaki. Dahil nga, especially doon sa mga taong napabayaan, kulang sa aruga, or may mga pinagdaanan na mabibigat sa kanilang mga buhay. Dahil doon, kaya sila nagiging rebelde. Dahil doon, kaya sila nagiging strong. Dahil doon, kaya sila nakakapag-commit ng crime. Pero, hindi naman lahat. Meron naman nagiging mabuti or nagiging maayos ang kanilang mga attitude. But then, some of them, because of their psychosexual orientation, kaya sila nakakapag-commit ng crime. The other one is the behavioral theory. Meaning to say, na kapag ang tao ay maayos ang treatment mo sa akin, maayos din ang treatment ko sa iyo. Pero kung ang treatment mo sa akin ay hindi maganda, syempre hindi rin maganda ang magiging treatment ko sa iyo. Kaya ang tao nakakapag-commit ng crime dahil sa ganti-ganti na yan. Dahil ayaw mo sa akin, edi ayaw ko rin sa iyo. Galit ka sa akin, edi galit din ako sa iyo. That is the theory of the behavioral theory. Okay, malinaw yan, guys, ha. The social learning theory, meaning to say, sabi ni Albert Bandura, na yung mga nakikita natin, yung mga na-observe natin sa paligid natin, na-absorb kasi natin yan. Yung mga nakakausap natin. Kaya tayo nagiging weak person, kaya tayo nagiging strong person because of the person na nakakasalamuhan natin. Kaya piliin nyo kung sino yung mga nakakasalamuhan nyo. Okay, the next one is the cognitive theory. Ang ibig sabihin nito, ang mga tao kasi magkakaiba tayo ng perception, magkakaiba tayo ng ideas, belief, pinaniniwalaan. So ang mga tao, pwedeng kaya sila nagko-commit ng crime dahil gusto nilang mapunta sa langit. Just like suicide. Hindi ko na sinasabi kung ano yon. Meron din naman mga tao na dahil kaya sila nakakapag-commit ng crime dahil nga that is their pleasure. Meron pang history dati sa ibang bansa na nag-offer sila ng isang tao na papatayin para sa kanilang mga gods. The other one is the moral development theory. Meaning to say, ito yung pagpapalaki sa atin ng mga magulang natin. 'Di ba? Kapag maayos yung pagpapalaki sa atin ng magulang natin, usually nagiging law-abiding citizen tayo. Dahil nga maayos yung pagpapalaki sa atin. Pero kung ang mga magulang natin hindi tayo naalagaan ng maayos or napabayaan tayo, sabi nilang kulang sa aruga, doon tayo na nagiging parang nagiging violent, nagiging rebelde sa gobyerno or kung saan-saan pa man. So, importante talaga yung pag-nurture sa atin ng parents natin. And doon natin nakukuha yung morality. The next one, the intergenerational theory. Kasi meron tayong, di ba, theory na namamana daw natin genetically yung pag-ugali ng magulang natin. Pero meron din naman sa theory na to na kaya na tayo nagiging violent dahil yun ay kinagisnan natin. Dahil palaaway yung parents mo, nagiging palaaway ka na rin. Kasi yun yung nakikita mong example sa kanila. That is the intergenerational theory. Na-normalize kasi yung mga ganitong bad behavior. The other one is the alternative theory. Meaning to say na ang tayo daw, mas na-attract tayo doon sa taong kapareho natin. Possible, di ba? Kasi may mga tao tayo nagugustuhan, na gusto natin, parehas yung trip natin. Yung trip niya, dapat trip ko rin. Ibig sabihin nun, nagmamatch tayo doon sa mga ganong bagay. So, kung mapapansin nyo, yung mga tao na gusto palagi away, syempre yung puro mga kasama niya, puro mga mahilig makipag-away, or yung kapartner niya mahilig rin makipag-away kasi nagja-jive sila. So ganun pala yun, no? Kaya pipiliin natin yung partner natin kasi nagre-reflect rin kasi sa atin yan. Okay? The next one is the differential association theory. Naalala yung reward and punishment ng ating mga parents. Kapag tayo ay mataas ang grades,
tayo ay binibigyan ng reward. Kapag mababa ang grades natin, binibigyan tayo ng punishment. So sabi dito sa theory nito, na kapag ang reward ay mas madaming binibigay sa atin, mas less daw ang pag-commit natin ng crime. Meron din naman sa atin yung punishment kapag bumagsak tayo sa exam at pinahirapan tayo ng parents natin, syempre mas gagalingan natin, 'di ba, sa susunod na exam para hindi na tayo ma-punish. Meaning to say, the reward and punishment is essential sa pagdidisiplina ng tao. The other one is yung Eysenck conditioning theory. Ang sabi naman dito sa theory na to, na ang bawat isa sa atin may konsensya. Nakokonsensya tayong gumawa ng krimen or ng isang violent reaction sa ibang mga tao dahil nga meron tayong tinatawag na eros, 'di ba? Yung love for other people. Kapag konti lang ang conscience natin, yung konsensya na meron tayo, mas possible na mag-commit tayo ng crime. That is the Eysenck conditioning theory. Kailangan pala mas maano tayo, no? Mas mataas ang ating konsensya para less ang pag-commit natin ng crime. Totoo naman, 'di ba? Kapag kayo ay gustong gumawa ng isang crime, kapag nakonsensya kayo, parang ayaw niyo nang gawin ito, ayaw niyo nang makasakit o ayaw niyo nang magloko ng tao dahil nga nakokonsensya kayo. Pero kung wala kayong konsensya, gagawin niyo ito. The other one is the integrated theory. Ito na yung pinagsama-samang psychological, biological, and social factors na maraming mga factors kung bakit ang tao nagbabago ang mga attitude, kung bakit sila nagiging violent, kung bakit sila nagiging rebelde, at kung bakit naman sila nagiging law-abiding citizen ng ating country. So that is the integrated theory. That is the mixed theory ng mga taong gumagawa ng violent and taong nagiging law-abiding citizen sa ating bansa. The next one is the maternal deprivation and attachment theory. Meaning to say, na tayo, kapag ang mga mahal natin sa buhay, attachment mahal natin sa buhay, ay nagawa ng hindi maganda, doon tayo nagbe-burst yung ating eagerness na gumanti. 'Di ba? Meron mga tao na kapag mahal nila yung asawa nila at naagrabyado yung asawa nila, ginagantihan nila, nagagalit sila. So dahil doon, kaya sila nakakapag-commit ng crime. Okay, that's all for today. Thank you and have a good day. Bye-bye.